Nakabalik na ulit si Anthony Davis sa Crypto Arena. Bibigyan kasi ng tribute si AD ng Lakers ngayon. Kahit nasa pregame practice si AD nakasuot ng uniform, sinabi rin doon na hindi siya maglalaro versus Lakers. Mukhang na-miss lang ata niya yung court. Sa March 6 pa, i-re-evaluate ng Mavericks si Anthony Davis at doon pa malalaman kung kailan siya makakabalik sa lineup. Technically, anticipated yung matchup na to ng Lakers at Mavericks. Pero hindi ito yung big matchup sa dalawa or yung biggest schedule para sa dalawang team. Emotional lang siguro yung pagbabalik ni Anthony Davis sa Los Angeles bago niya tuluyang iwan. Short-handed pa yung Dallas dahil wala pa rin silang sentro. Within 24 hours, tumaas din ang presyo ng ticket. Ang average dati after nung trade nasa $240. Ngayon naman nasa $429 na prior yung game. Ito ang third highest best-selling home game ng Lakers ngayong season. Baka nga kung naglaro pa si Anthony Davis, mas mataas pa yung presyo ng tickets dahil alam na ng mga fans na hindi siya makakapaglaro. Ang big game talaga sa pagitan ng Lakers at Mavericks ay sa April 10. Ilista nyo na. Ang tagal pa noon, hindi pa alam kung makakalaro si Luka. Pero yun gaganapin sa home court ng Mavericks. Mas malaki ang impact nun sa Dallas kumpara sa Lakers sa ngayon in terms ng fanbase. Malamang bigyan din ng tribute si Luka pero yung fanbase kasi ng Mavericks hanggang ngayon maingay pa rin. Sa time kasi na to, alam na kung sino yung pasok sa playoffs at yung malalaglag sa play-ins. Possible full force ang Lakers at Dallas sa game na yon at possible din yun ang game na meron nakasalalay ang standing. Pinaghandaan din ng Lakers yung game na to versus Dallas dahil 1-0 ang Mavericks sa series. Si Luka sinabing nag-diet talaga ng todo prior sa game na to. Napapansin kasi ng mga fans na pumayat si Luka sa loob lang ng 2 linggo. Kitang-kita yung asar ni Luka at dun sa head coach ng Dallas Si Kyrie nasa 14 points agad first quarter pa lang. Sa total yun na 20 points na ginawa ng Dallas. Umaatake si Kyrie agad dahil alam niyang wala silang sentro at hindi pa rin naka-establish yung defense ng Lakers. Samantalang si Luka naka 9.7 rebounds at 4 assists. 2 stare down din kay Jason Kidd. Usual number to ni Luka kapag first quarter. 28-20 yun para sa Lakers. Sa second quarter naman, 10 quick points para dito kay Austin Reeves. Mula din sa mga pasayo ni Luka, naka 14 points agad siya nun, may natitira pang 5 minutes. Umakyat pa ang lamang ng Lakers 53-39. 4 minutes mark yun ng second quarter. Si Luka almost triple-double na, 12 points, 12 rebounds, 7 assists. Umabot pa yung lamang ng Lakers until 16 points. Pero naibabayo ng Dallas sa end ng first half 59-51 mula sa run ni Kyrie at ni Max Christie. Sa third quarter naibaba ng Dallas yung lamang 78-77 mula sa 9 points ni Kyrie na may total na siyang 27 points, 5 rebounds at 3 steals. May kasama pa yung 3 assists. Nabuhay pansamantala si Klay Thompson na may 2 3-point shot. Nalimitahan din sa 5 points sa third si Luka. May total naman 20 points si Austin Reeves until third quarter. Si LeBron medyo nag-i-struggle. Sinagasaan pa sa ere itong si Dante Exum na lumabas din ng court papuntang locker room. Sa pool sa mukha si Exum na nireview ng mga referee at walang tinawag na flagrant or kahit foul na binigay kay LeBron. Unintentional naman din kasi yung pagkakatama ng siko nitong si LeBron dito kay Dante Exum. Yun nga lang, talagang masama yung tama. Naitabla pa ng Dallas yung score sa 91 nung mid-fourth quarter. Naka 22 points nun si Klay Thompson at 11 sa last quarter nun. Kaso nagkaroon ng ilan chance ang Dallas na makalamang hindi nila na-capitalize hanggang nag-connect ulit ang LeBron at Luka sa last 5 minutes. 16 points ang ginawa ni LeBron sa fourth quarter, si Luka naman triple-double na. Ang una bilang part ng Lakers, 19 points, 15 rebounds at 12 assists si Luka. Samantalang si LeBron meron 27 points, 12 rebounds. Si Kyrie nasa 35 points at si Klay Thompson hindi na nadagdagan, 22 points pa rin.